Yan po ang aking asawa at yung po asawa ng pinsan ko, ang kabit niya. Yan. Ano ka ngayon? Labas, Donabel! Labas! Matapang ka, kapal na mukha mo. Diyan ka pa talaga kumabit. Alam na alam mo ang sitwasyon. Lumabas ka. Maayos ang pamilya mo. Sinisirain mo ng ganyan. Hala. Labas. Anasito. Yan. Ang kabit. Ang mga ngabit. Hindi po. Si Donabel po. Pakisama din. Kasama din po yun. Samahin din po. Inibitan nga ako natin sa barangay. Yan. Okay. Uli ano. Ano. Donabel. Labas. Matapang ka. Sasabihin mong nagpaparinig ako. Ba't ka masasaktan? Ako walang pinaparinig. Labas. Yan. Yan ang mga ngabit. Ayun po, matagal ko na pong naramdaman. Akin pong sinubaybayan. Pero hindi ko po ipinahalata sa kanila na ako'y nagdududa na sa kanila. Kasi po wala pa din talaga akong ebidensya. Okay. Na sila talaga. Yung asawa ko po, bago po ako pumunta ng Hong Kong, yan ay nakipaghiwalay na. Hanggang sa marami pong naging problema. Dapat po sana inaayos ko pamilya namin kasi galing na din po ako sa broken family. Ayaw kong ibigay sa mga anak ko yung ganun din. Tapos po, ayaw niya na pong ayusin. Hanggang sa napauwi po ako ng Pilipinas, ayaw niya nang ayusin. Sabi ko, sige, kung maghiwalay tayo, ayusin mo na lang ang sa mga anak natin. Pero hindi po naging maganda rin naman ang pakikitungo sa mga anak namin kahit nasa kanya. Tapos po, nahuli ko po yung number. May number po kasi akong nakita sa kanyang... Nabuksan ko po yung SIM niya sa aking cellphone. Tapos nakita ko yung number kasi sabi ko, chat ito, babae ito. Tiniray ko pong patawagan sa isa kong kaibigan na pinsan ko din, na kaibigan din niya. Tapos po, ang lumabas po pangalan niya, Donna. Tapos Donna? Yan na nga po yung si Donabel, nakaratarohan na nga po. But then, hindi ko pa rin po ipinahalata sa kanila. Ang sabi ko pa, lukuhan pa kami kasi po, ang turing po namin dyan sa babae na yan ay kapatid na bunso halos kasi marami kami magkakatropa. May tropa po kami, the hottest moms. Teka lang ha. Yung babae po na sinasabi ninyong kasama ng inyong asawa ay malapit din po talaga sa inyo? Opo, dahil po ang kanya pong live-in partner ay pinsang buo ko. Yung sa The Hottest Moms? Yes po. Okay. Ano pong sabi ng mga kasama niyo, ma'am, sa The Hottest Moms? Gulat po sila. Kasi pero may nahalata na din po sila, ma'am. Duda po. May istorya pa yan, attorney, kung bakit namin binilugan yung nakunang brief doon sa lugar po ni Ma'am Donabel. Yes po. Ang asawa ko po, yan po yung electrician. Nag-iigi po siya ng mga TV, ref, or electric fan, yung mga ganan. Tapos sabi nung pulis, bakit nakasama mo ang asawa niya? Sabi nung polis po kay Donabel. Ang sabi po ay tinatawagan ko po siya pag po may magpapagawa. Daw po. Yun daw yung rason ba't siya nandun? Yes. Tapos po sabi nila lang, bakit naman nandun ka? Ang sabi daw po, nakatulog na. Alas 7 po kasi kagabi ng gabi, maaga pa nandun na po kami. Naghanap na po ako, kasama ko yung anak ko nung bahay na tinutuluyan. Dahil nga po, kutob ko na po na talagang nandun siya. 2 days po siyang hindi nagpunta nauwi sa bahay na kasama ng mga anak ko. Yung video kanina, parang may mga kasama ka dun na nakahuli sa kanila. Sino yung mga kasama mo dun? Bilang respeto po sa barangay na nasasakupan ng kanyang tinitirhan, pumunta po ako sa barangay police. Nagpasama po ako. Sinamahan ka ng mga tanod? Opo. Ikwento nyo po, no, ma'am, mula nung pagpunta nyo po doon, kumatok muna kayo? Malamang nakasarado yung pintuan yan. Kumatok po, kaya nga po wala kaming nahuli na magkapatong. Kumatok po. Kumatok, okay. Po, nagbukas po si babae. Mabilis ba nilang binuksan yung pintuan? Hindi po, napakatagal po. Pero alam na nila na kayo po yung kumakatok? Opo. Okay. Sige po, so kumatok kayo, matagal binuksan. Tapos po nung binuksan, nagbibideo na kami nung anak ko. Yun po yung nabideo ko, sabi nung anak ko, Mami, yung boxer na binili mo pa yun at saka yung uniform ni Papa, yun yung nakasampay. Tapos po sa pulis po, ang sabi niya, tinawagan lang daw po niya para kasi may nagpapaigi ng washing machine. Ay nag-igi daw po, bakit kailangan pa po ba ng magdala ng bihisa ng mga ganyan? Para lamang sa pag-igay. Ang amin pong pagitan, may motor po siya. Siya po ay nasa Tanawan City. Ang kami po ay Lipa City. Kayang-kaya pong magbiyahe kung gugustuhin umuwi ng bahay. Okay. So ma'am, ang sinasabi nyo ngayon sa amin, may ginawa silang milagro. Nagtsakan po siguro. Doon sa bahay, no? Yes po. Alangan namang nag-ayos lang siya ng mga appliances na ganong oras. Hindi na... Ayan, magandang hapon, Sir Anacito. Sir, yes po. Ano pong masasabi nyo doon? Caught in the act kayo Hindi naman po. Hindi naman. Dahil ako ay may mga ibang trabaho. Sideline ko na po sa kada hapon na maggagawa ng mga appliances.
So pinaninindigan nyo po yung istorya ninyo na talagang nandun lang kayo kasi nga may inaayos kayong TV. So nasira yung TV siguro ni Donna, tapos ipinatawag ka. Kada may papagawa po doon, akong tinatawag. So naayos mo naman yung TV. Okay naman po. Pero bakit parang nagtagal ka daw doon? Kaya nga po, siyempre, napakwento na rin po. Napakwento. Pero may Haba sinasabi tong misis mo, Haba ng kwentuhan. Sir Anacito, na parang nakita daw nila yung inyong boxers. Nakasampay po sa sampayan ng babae. Oo. Kasi po pagpasok higaan na. Okay. Ano pong May masasabi nyo curtain doon? na lang. Yun po hindi naman po totoo. Kahit naman pupuntahan doon. Kung totoo man po yun, dapat may ebidensya siya na nandoon. Wala naman po Yung sabi ng misis mo kanina, pati daw yung anak ninyo kumbinsido na sa inyo daw po yung boxers na yon. Ito. Okay. Hindi naman po, attorney. May relasyon ba kayo na yung itong si Donna? Ay, wala po. Naman po magkakarelasyon. May pamilya din po yun. May picture ha? Sa'yo ba yun o hindi, Mr. Anacito? Hindi po. Bakit naman natagalan kayo ng pagbukas nung pintuan nung kumatok si na madam? Aba, nakakatakot naman po at biglaan pong kadaming tao. Usual ba yun na pag mag-ayos ka ng TV, sinasarado nyo pa yung pintuan? Sa iba po. Malimit sa iba po. So talagang dinedenay ni Mr. Anacito? Hindi naman po talaga totoo yan. Ano pong sira ng TV, sir? Sa sounds po. Ilang beses na po nasisiraan po si Ma'am Donna ng TV, sir? Isang beses lang po. Isang beses lang. Yung electric pan, sir, nasira. Yung rep, ganun din po. Kaya napapadalas daw po ba yung pagpunta nyo? O ano pa yung Hindi iba naman pong po. rason? Dahil lang iba po doon sa mga kapitbahay na po pagka nagpapagawa. Parang mali yung napag-usapan nyo kagabi. Kasi kagabi, ang sabi niya sa pulis, nag-ayos daw, ka daw ng washing machine. Tapos ang sabi mo, nakatulog ka na doon. Para sabihin ko sa iyo, alas 7 pa lang ng gabi, nandun na kami, saradong-sarado na yung bahay na yun. Saang banda ka doon nag-iigi? Tulog kayo. Tulog. Pagsama kayo sa loob ng bahay. Tapos kagabi, ang sabi ng Donabil, ang nagpaigi ay washing machine. Ba't parang biglang naging TV? Maraming nagpapaigi. May washing. Kahit pa rin magtanong. Gusto ko pong maliwanagan ng derechahan na po kung ano po talagang hinahabol niya sa akin. Yun lang po. Kasal tayo, kung may pagkakataong ipapakulong kita kasi yun naman ang gusto mo. Kulong. Matagal mo nang hinihingi ang alsin ng apelyido ko sa iyo Hindi ko lang maibigay at wala akong kapira-pira para magawa yon. Paano kang hindi mawawala ng pera? Gastos ng gastos ka dyan sa kabit mo. Sigurado ka may ebidensya kang nagastos ako? O, saan na pupunta sinasahod mo? Nahulog sa motor, nabayad sa nagpapaaral lang anak. Motor nabayad para sa kaya ninyo ng kabit mo. Diyan ka magaling sa mga ganyan istorya mo. Ikaw ang magaling sa pangangabit. Di ba ako'y naghanap ng, matagal ko nang alam yan, matagal ko nang kutob yan. Naghanap lang talaga ako ng pagkakataon na mapapakita ko at mapapatunayan ko sa mundo na kayo ay magkasama. Humingi na ng tawad, umamin na yung babaeng yan doon sa kanyang kalibin na pinsan ko, ang kakapal ng mukha nyo. Ano pong sinabing amin, ma'am? Bahala na daw po ako kasi hindi sila kasal. Kung ipapakulong ko, ipakulong ko. Hindi po marunong mahiyayang babae. Tinuturing po naming kapatid. Ano po ba, sir, nagsimula, sir, yung sa inyo po ni Donna? Wala naman pong magsisimula at Umamin wala ka na. naman pong kami amin ko sa iyo. Dalhin mo hanggang kamatayan yan. Usually, sir, ilang oras po ba kinukumpuni po ang TV? Depende po sa sira, ma'am. Depende po. Pero hindi naman po sa nakakatulog po kayo dun sa bahay. Hindi naman po. Oras na ipalis na rin po ako. Nagulat lang kami doon. Biglang nagkadamihan ng barangay tao doon. Wow! Anong oras po ba kayo napunta doon at anong oras at alas 7 na kayo natapos? Ako po overtime. Lumabas po ako 7:30. Kaya imposible po ang sinasabi niya na alas 7 pa na doon na yan. Alas 7 po, naghahanap na po kami ng anak ko, natagpuan po namin yung bahay, nakaparada yung motor sa tabi. Kung siya po ay hindi talaga doon nag-i-stay, ang ganda po ng park ng motor, may taklob pa. Kung siya po ay talagang balak aalis, ba't kailangan takluban? Ang ganda po ng pagkakaparada parang ng motor. tinago, parang ganon. Po. Ano po yung ginamit na pantaklob, ma'am? Yung tarpaulin po. Yung Hindi po po ay balak aking na alis. tinatakloban dahil nag-uulan, butas po yung upuan, nababasa po ako doon pag umuupo. Malusot. Maliban pa po ba dun, ma'am? Ano pa po ba yung mga ebidensya po? Wala ninyo? Or po akong- ano pa yung nahuhuli? Baka may mga kasamahan po kayo dun sa Hottest Moms, na nakikita nila or naglalambingan? May mga conversation po ba Wala kayo? pong ganon kasi alam po nila na asawa ko yan. Kaya po hindi po sila lalantad ng ganon. Kaya po ang pinakang naging ko na
talagang maging ebidensya, yung mahuhuli ko po sila parehas sa loob ng bahay. Paano nahuli sa loob ng bahay? Sa labas na tayo nagkita. Sir Anacito, kailan po ba kayo huling nagkausap po ni Donabel? So yun nga po, kagabi lang. Kasi sabi nila kanina may live-in partner itong si Donabel. Nandun din ba siya sa bahay nung panahon na yon? Wala naman po, dahil nasa Quezon po. Alam ba nung live-in partner na kayo ay nandun sa bahay? Hindi ko po alam. Oh. Okay. Pero ma'am, ano pong sabi nung yung pinsan ninyo? Bahala ka na po. Kasi po, nung mahuli po namin yang magkasama, paano po sabihin niyang nagkita kami sa labas? Nasa labas po ako ng bahay nila, hindi po ako pumasok. Sila po palabas. Yung pong video na yun, palabas po sila. Kaya po sasabihin niyang nagkita na kami ay sa labas, nandun po sila parehas, galing sila sa loob ng bahay. Okay. Sabi po nung pinsan ko, bahala ka na ate, wala na akong magagawa dyan. Sinabihan ko na yung babae na yan na kung ikaw ay kabit ay tumigil ka. Ang sabi daw po, hindi daw siya kabit. Di pinatunayan ko po na doon nag-i-stay ang aking magaling na asawa. Sa asawa ng pinsan ko. Sigurado ka nag-i-stay? Sigurado na ako kasi alam ko nung nasa Quezon si Donabel, ikaw ay sa bahay natin na uwi sa Lipa. Tapos, ebidensya mo doon nga. nung bumalik Ipakita mo. si Donabel, uli diyan sa Tanawan, doon ka na uli natulog at hindi ka na uli nag-stay sa bahay. Sumunod, sunod-sunod uling gabing wala ka. Kaya nung huling gabi, ang sabi ng anak mo, umalis si Papa, madaming dalang damit, nasa bag. Kaya po, kutob ko na doon ulit yan. Natanong mo ba yung pinsan po ninyo kung, di ba yun yung live-in partner nitong si Donna, kung sa kanya ba yung boxer na yon? Hindi po doon natira yung pinsan ko, wala po doon. Kakagaling nga lang po niya si Donabel sa Quezon at yan po yung nasuspended. Kanina po yung bahay na yun kay Donabel. Inuupuhan po ni Donabel. Siya lang po mag-isa doon. Opo, dapat po. Siya lang talagang mag-isa, kaya malaya sila. Yung pinsan niyo po, Sa Quezon po, doon kami magkasama sa Quezon. kasama po yung mga anak ni Donabel or wala May po isa siya? pong anak kasama. Ano pong sabi po ng mga anak niyo, ma'am? Ay, ang sabi, yung kasama ko nga po kagabi yung anak ko, kaya alam po niya, anak ko po ang makakapagsabi. At lahat po ng anak ko ay alam, kasi sila ang kasama. Kaya po alam kong hindi yan nag-i-stay sa bahay. Ilan po ang anak niyo, ma'am? 2 po. 20 at isang 18. So mga legal age naman na. Yun po ang katwiran po niya. Legal age daw po, wala na siyang obligasyon sa amin, kahit po sa akin ang magsustento, pero siya po ang humingi sa akin ng pera nung nasa Saudi pa ako. Galing mong maningil ng mga ganyan. Samantalang bata pa ako, tinaguyod ko na kayo. Hindi kita sinisingil ng mga binigay ko sa iyo Mag-asawa tayo noon. Hoy, mag-asawa pa rin naman tayo nung nasa abroad ka. Naging maluho ba kami? Ng mga anak mo, naging maluho ba kami? Hoy, naging maluho ba ako? Bakit nung nasa Saudi ako lahat napunta sa iyo, may napundar ba? Wala. Kasi Wag kang umakting na lahat napunta sa akin, ha? Wag kang umakting Nasa lahat. ako resibo. Nadaan lang sa akin, pero napunta ng Quezon ng iba. May sinusuportahan kang ina, may sinusuportahan ka rin isang anak mo pa doon. Oh. Naikinagagalit mo. Noon, pag nalaman mong nagbibigay ako doon sa anak ko, sasabihin mo pa, ba't hindi mo pa ibigay lahat doon? Magagalit. Nakakapagbigay ka nga doon ng hindi ko alam. Anak ko yun, pinagtrabahuhan ko yun, hindi ko yun ninanakaw sa'yo, hindi ko pinukuha sa'yo, hindi ko hinihingi sa'yo. Hindi ko yung sinisingil sa iyo. Hindi ko yung pinamamala sa iyo. Inuunawa ko yun. Ang dami mong hiningi, kesyo negosyo, walang tumagal kasi pinababayaan mo at ang katwiran mo, gasino na lang ang pera na binibigay ko sa'yo, hindi mo naiintindihan kung gaano ko pinaghirapan yun. Tapos nung ngayong ako nawala ng trabaho, na ikaw ang meron, pinagdadamutan mo ako. Tingnan mo naman, nagkasakit pa ako nang dahil sa pag-uuling, pangunguha ng bule, pangunguha ng kahoy, pangakayat ng buko. Hindi kita iniwan. Kung iniwan kita, isisi mo yan sa akin. Pero kasama mo ako sa lahat ng hirap sa buhay natin. Pero ganun pa rin, no? Kasal pa rin sila. So meron pa rin, kumbaga, prohibition, no? And liability, no, kung sila ay magkumabit o mga ganyan, no, and engage in this kind of actions. So si ma'am, nabanggit niyo po kanina na porsigido po kayong sampahan ng nararapat na kaso itong si Opo. Mister. Opo. Okay. So dapat yan concubinage. Okay? Pero dito kasi sa kaso natin pag concubinage, hindi lang pwede po yung sexual act, no? It must be under scandalous circumstances, no? Yun po yung requirement ng ating batas. And dito po sa ating scenario, no, itong nahuli nyo po kagabi, hindi pa siya aabot sa ganung klase na scandalous circumstance. Kasi yung ina-imagine po ng ating batas, skandaloso in a sense na, let's say, inuwi na niya sa bahay ninyo,
ibinahay niya yung kabit, mga ganong instances, no? Kung kasal sana itong si Donabel, pwede nyo siyang kasuhan ng adultery, pero sabi nyo nga, hindi naman po pala kasal. Hindi po. So ang nakikita ko dito na pwedeng pasukan na ireklamo dito ay vowsy, abuse, mental, psychological abuse na naidulot sa'yo dito nga sa pangyayari po na ito. Opo. Okay. At yung sinasabi kanina ni Mr. Anacito ng inyong mister na bukang bibig wala ka namang ebidensya, asan yung ebidensya mo, mga ganyan. Well, yung mga ganitong instances po kasi, no, yung mga sexual act na yan, hindi naman ginagawa yan in public. Opo. Okay? Kaya hindi talaga tayo aasa na meron talagang video natin na nahuli talaga sila in the act. Hindi po, no? At alalahanin po natin na ang madaming klase ng ebidensya, meron tayong tinatawag na circumstantial evidence. Opo. Okay? Yung hindi siya direktang ebidensya, pero pagtagpi-tagpiin mo, no? For example, no? Nandun sila sa ganung oras, okay? Na ang tagal buksan yung pintuan, tapos nakasabit pa dun yung kanyang mga boxers, mga ganyang instances, pagtagpi-tagpiin mo yan, it creates yung conclusion na may ginawa ngang parang kalokohan. Pero siyempre, ito ma'am, baka kausapin mo si Mister. Hindi na po. Basta Hindi na. po, kung kakasuhan ko po. Isasama nyo rin po ba yung si Kung may Donabel? pagkakataon po at may paraan na makasuhan din po yung babae, dahil po sinasabi po ng pinsan ko, grabe din yung, at saka po pag nalaman po ng anak nila, trauma din po ang aabutin ng Ilang anak. taon po ba yung anak nitong si... Kasing edad po nung anak naming isa, 18. Legal age na rin. Mr. Anacito, baka gusto mong Wala kausapin tong si Miss Josephine. Oo, baka po mapatigil. Ako nakikiusap diyan. Kung ako po'y kakasuhan niyan, ako nakikiusap po niyan na siya po magpaaral muna habang wala pa po akong trabaho. Habang nakakulong, kung makukulong po. Dahil... Yung sinasabi mo na kung sasampahan mo ko, ikaw muna magpaaral, baling wine-weaponize mo yung sustento mo sa mga bata. Obligasyon mo yun. Hindi yan kondisyon na magbibigay lang ako pag ganito or what, ha? At tapos yung kanina naalala ko parang sinabi, no, legal age naman na yung mga bata, tapos na yung obligasyon. Hindi po, no? Sa family code po natin, meron pa rin po yung obligation for support, no? Especially yung mga education ng ating mga anak. So, ayan, Mr. Anacito, ha? Nire-remind lang kita, kaya pinutol na kita agad. Hindi pwede yan, no? Dapat maalam mo yan. At saka po, hihingi na lang din po ako ng tulong sa tanggapan po ni Idol na yung pong psychological test po para sa amin pong mag-iina. Ma'am, yung dyan po, maaari po kaming makatulong, ma'am. Kung ano po yung kanyang pinaniniwalaan, di pagpatuloy niya dahil siya po yung nadadala ng kanyang galit, bahala po siya. Ikaw ba, Sir Anacito, talagang wala ka na bang balak na umuwi sa bahay po ninyo? Aba, sir, Nauwi po siya. Nauwi siya. Nauwi po siya sa umaga, magliligo, magbibihis, tapos pupunta na po sa work. Pagkagaling po sa work, magbibihis po din yan daw po. Minsan uuwi sa hapon, minsan po hindi. Last 2 days po hindi po umuwi kasi nga po may dala pong bag na maraming laman na doon ko po naabutan sa bahay ni Donabel. Okay. Puro daw. Ano kami dalang damit nagpa-company outing. Niniwala sa sumbong ng anak mo kasi... Sabi naman nag-igi, nasa company outing naman. Ito naman. Kaya po pinanindigan niya kung anong gusto niya. Mabilis pa ang bunganga niya sa bunganga ng Parmalife. Pinaninindigan ko kung ano ang totoo. Siyempre, Mr. Anacito, kung alam ko ang totoo. Kung binaliktad natin yan, nakita niyo po ang inyong asawa sa bahay ng iba, nakasarado yung pintuan, kinatok ninyo, ayaw pagbuksan, ang tagal, tapos nakita mo naman yung damit niya na nakasabit doon sa may wall, siyempre hindi ka ba magtataka doon? Kaya sana hindi rin natin masisisi itong misis na gano'n yung kanyang isipin. Kasi sa umpisa pa lang, meron na rin siyang pagdududa. May suspecha na siya. Ha? Pero sa ganang akin po, pagka hiwalay na kami, hindi ko na po para hanapin pa po yan. Yan Kahit po pa po yung magsama ng iba. Wala po sa akin. Gusto niyo pa po ba, ma'am, na bumalik sa inyo Hindi si po. Sir Anacito? Hindi na po. Ano na lang po ang gusto niyong mangyari, ma'am? Makulong po siya kung makukulong. So talaga hindi na maayos to, ano? Hindi na po. Mas gugustuhin daw po niyang makulong kaysa maayos yung pamilya namin. Yun po ang ibibigay ko. Sige po. Okay. Sir Anacito, susubukan din po namin na mapag-usap muna po kayo. Aasistihan po namin kayo ng reporter po ni Sir Rafi. Gayon din po si Ma'am Josephine na makapag-usap po para po sa sitwasyon po ninyo ngayon. Gayon din po para sa mga anak po ninyo. Opo, ma'am. Opo. Sige po, sir.